Pasok na agad tayo sa game number 2 draft. This time around, nasa blue side naman ang SRG at red side para sa Falcons AP Bren. Agarang tatanggalin ang Julian ni Few in game number 1. Chip Roger naman sa kabila. Pero parang ang difference dito, ang Falcons AP Bren ay okay lang palusutin talaga yung Ling ni Sekis. Ano? Maski nung game 1 pa lang ay hindi naman naging problema yon masyado for them. Pero naging malaking threat siya noong unti-unting na-activate ng SRG yung kanilang power spike. So switch na to, difference na to for both teams kasi hindi ito yung pinaka-ideal na kumbaga side na gugustuhin nilang mapuntahan when it comes to drafting. Yeah, so na Falcons AP Brent, sila yung maglalaro ng counter-punching with the draft. So kung binigay nga, as you mentioned, yung link dito para sa SRG, Falcons AP Brent, baka isipin nila kunin yung Angela para sa kanila. But with the Harith ban here, so it might be a chase of the gold laners. Fanny, ang tinanggal. Grabe talaga yung sign dito ng Falcons AP Brent. Sinasabi nila, sige, piliin mo yung Ling. One of the things that we have to remember is si Ogwen, naglaro na siya ng isang Cho game earlier. Wow. This MSC knockouts during the knockouts. So baka may chance na lumabas yun. But I wouldn't be surprised if they still stick around the heroes katulad ng mga Minotaur. And kitang-kita rin ng game 1 na prepared ang Falcons AP Bren against the Ling na ilang beses na rin nilaro ni Sekis in the knockout stage. Kaya naman di na talaga tayo magtataka kung patuloy lang nilang ibibigay yung Ling. Nakita natin yung Fanny kahapon mula kay Sekis. Kung ako papapiliin, personally speaking, mas okay na Ling ang laruin niya. Yep, pero ang tanong ay kukunin nga ba at kinuha? So mukhang ma-open ngayon Angela as you've mentioned, and actually even yung Valentina kung may isip din natin, no, para rito sa side ng Falcons AP Bren, since madalas na yun din yung pinansasagot na mage kapag ka merong Ling or basta merong kahit anong assassin na jungler na ginagamit ng kalaban, at mukhang ipinick up na nga yun ng Falcons AP Bren. So now ay ikukunin na nga ba nila yung flap? Ayun na! Wow. Lapiro! Kasi syempre, ito yung time na AP Bren ang sasagot, so parang eto na agad, kuhain na yung Terizla. The early Terizla pick na nakita na natin ng maraming beses mula sa Falcons AP Bren. This Flap TZ Terizla ay talagang highlight reel ang hinahanap niyang mga ultimate. Yeah, 7 wins, 0 losses yung Terizla ni Flap TZ. Wow. So kung ikaw yung SRG, kaya nila binan. At kung ikaw yung Falcons AP Bren, kaya nila priority. But then of course, this most likely means assassin na naman ang makita natin dito. With the Ling, it doesn't necessarily have to be a Hayabusa, but it might need to be. Ang ganda ng adjustment dito, mas gusto ko na prinayo nila naman yung Ruby. Yeah. It's the perfect thing to show, the Ruby versus the Rizla. Yep, ito yung comfort pick din talaga na pagka si Yums yung humawak nito, kakabahan ka na lang lumapit kasi yung mga hatak niya nadadala ka sa kabilang parte. M6 na agad, no? Malaysia na. Hatak ka na papuntang M6 kapag kasi Yums yung gumamit nito. Pero pwede rin naman nating i-expect na kahit papaano ay flex pa naman nila ito to some extent. Pero as you mentioned, kukuhain na nga ba nila dito yung hero ni Kyle TZ para naman ay hindi na sila magkaipitan kasi sila na rin mismo yung nagtanggal ng Fanny, or if not, meron pa naman din ditong Minotaur or yung, ay grabe, Wow. teka, none of the above, Super Marco. And historically speaking, parang medyo mababa ang win rate ng Claude. Correct me if I'm wrong. Kamusta na ba ang status ni Claude sa torneyong ito? Below 50 ba siya? For the Claude, it is win rate. Ay, ang baba ng win rate niya. Oh. Oh, no, it's 56%. 56, pwede na. Kay Innocent, 2 out of 3 games naman na ipanalo, pero Kumbaga parang depende pa rin talaga sa gumagamit. No? Next 2 bans for the side of Falcons AP Bren, naghahanap pa rin ang SRG ng kanilang potential XP laner and mage. Yeah, yung masakit dito, I think the Angela needs to get taken away here. Yung problema kasi, the Ling still needs someone na pwede mag-empower para sa kanya. And at the same time, the Angela plus Moskov means ang hirap para sa isang Claude na mag-split push. Yeah. And right now, it looks difficult for Falcons AP Bren. Again, kaya sobrang paboritong pick ng SRG itong Ruby kasi madalas yung pinakamalakas ng mga hero sa meta ngayon, sobrang close range. Yeah. Ginagawa nilang ang lakas mag-engage at ang lakas mag-counter-engage din ng SRG. Falcons AP Bren, even though nakuha nila yung Terizla nila, they need a much better roamer and then jungler here. They need a little bit more burst and a little bit more magic. Edith at tatanggalin dito.
ng SRG. Ay, Looks like they're gonna respect the Hayabusa first, but I do agree parang napakaganda nga ng Edith sa kupunan ng Falcons AP Bren. Pero nagbabawas ngayon ng XP laners and potential mages ang Falcons AP Bren. Ano ba ang pwede nilang tanggalin against SRG? pwede rin yung CC din ulit ni Crab ay marespeto rito after yung naging performance niya. Though wala pa naman yung Angela entirely, and actually ay nagugulat nga akong pansinin na to this point parang open din yung Luyi pa. Uy, oo Parang nga. okay lang sa Falcons na ibigay yon since they have the Valentina, and mas magagawa nila yung mga Claude diversion combos sa kamay nila kapag kaganon yung naging kaso. Yeah, tignan nga natin kung yun yung kukunin dito. The ban, I agree with you on the CC, but they take away the Angela instead. Oh. So kahit na mag-CC-ling dito yung SRG, hindi ganun kalakas para dun sa Angela CC. Kanina talaga, konting team fight na lang, lamang na talaga ang Selangor Red Giants. Pero dahil nga natapos agad if you, ay nandito tayo ngayon in game number 2 kung saan lamang ang Falcons AP Bren. Last ban for the side of SRG, pwede pa nilang ipitin ang Rome Pool. Katulad na lamang na nabanggit mo, taking away the Edith dahil mukhang kailangan pa nga ng additional magic damage Uy, ng grabe. Falcons AP Bren. Pero Tigril talaga. Gusto nila yung walang makakapigil sa makakahigop pagka nag-engage na likely kasi napakagandang pansalo even for the Ling na mid-air nga nasasalo siya nung implosion kapag ka nasaktuhan ka niya. Or actually even nga kuha na SRG para okay lang din sa FCAP kasi magkakaroon naman si Few dito nung kanyang pansarili. So they still stick with the Minotaur para dito sa kanilang lineup. And for SRG, ito na yung tanong natin. Kukuhain nga ba ni na Stormy yung Luyi in this situation or iba muna ang kanilang ipapakita? Kung may iba bang ipapakita sa Mage apart from the Luyi, can we expect picks such as the Farsa or the Eve? I think Renmar na point out mo sa akin to na si Stormy ang may pinakamalalang hero pool compared sa ibang mages dito. Yeah, he has a lot locked on him right now. Nasa ba yung exact number ng hero pool dito ni Stormy? Nasa 9 na ata ang nagamit Wow. niya for MSC. Kasama dyan yung mga Pobius, yung mga Savior, by the way, na nakakamiss. Pero alam mo yun, medyo mahirap itawid kasi yung late game. Savior. I'm okay with the Savior kung ikaw yung SRG. Pero binagsana nila. Played it simple. Hindi ko XP lane X-Borg. Kulang ng burst kasi yung lineup ng Falcons AP Bren. That's true, and I think in terms of the laning phase, lugi lamang ang X-Borg ng levels 1 to 3. But the moment that you hit level 4 ay kaya-kaya na. And this time around, of course, it's the Nolan locked in for the side of Falcons AP Bren. And this is it. Sa tingin nyo ba, makakalamang na naman ng early ang AP Bren? Di wala mo. Hirap. Pero tignan natin against yung ganitong klase ng early game presence ng SRG. At makikita na nga natin kung paano magpapatuloy ang storya. Makakalamang na ba ang Falcons AP Bren ng 2-0 o makakapantay ba ang Selangor Red Giants? Punta na tayo sa ating casters, Manjin and Chantel. Kayo na to. It's another Ling game. At mukhang binibigay talaga ng Falcons AP Bren ang Ling para kay Seikis. Halatang pinaghandaan ng FCAP ang Ling strategy. Kaya naman lamang na lamang sila kanina ng early game. Maganda yung pinakita nila kanina and alam din nila yung threat nung Ling. Nakita naman natin yung potential kanina nung pagpasok ni Sikais. Or pwede siguro na binibait nila na lumalim si Sikais. Binibait nilang matindi tong Ling na to. Kasi kung naaalala mo, nung semifinal sa kalaban yung FCAP at saka yung Liquid, binibigyan din nila, ino-open nila yung Ling eh. Hinahayaan nila. Ngayon, nakuha ng Falcons si AP Bren yung wish nila. Na-trap ba dito ang SRG? Yun ang tanong kay Coach Arcadia. Kasi kita mo naman kanina, Chantel yung early game rotation, halatang kabisado ng FCAP pag Ling yung kalaban. Alam nila kung paano yung magiging rotation. Kaya naman naging gano'n. Parang nag-8-0 yata. Nung una. So siguro alam dito nila Coach Daki naman na ganda yung magiging rotation nila, i-capitalize natin yon. Pero yun yung nakakatakot kasi SRG, makita mo rin yung parang pwede na i-comeback. Nilaban nila eh. Kumbaga after ng game na yon, kung ako yung part ng SRG, ang sasabihin ko doon, kaya naman coach nasplitan lang tayo. Kasi totoo naman talaga, kung papanoorin mo yung replay at
kung sumusuporta at bumabayas ka sa Falcons AP, Bren, kakabahan talaga eh. Manginginig ka talaga na parang, At ako ay, kanina eh. parang pumapalag. Bigla naging 10-7. Oo, kung titignan mo kasi yung lineup ng SRG, mahilig sila sa long drawn team fights. Oo nga. Diba? Kaya din sila nanalo kanina. Tapos yung kanilang sabihin nating synergy na mga layering of mga skills kanina was really on point. So, Galing, no? kaya kung ikaw ngayon yung fan ng Falcons AP Bren, mas gusto mo na talaga nauuna sila. Oo. Sa SRG naman, parang kung supporter ka nila, gusto mo kakapit ka hanggang dulo. Yeah. Mukhang late game ang na-check ping dito ng SRG kung saan sila lumalamang. Then again, para dito sa game number 2, hindi pa naman though na umaarangkada ang Falcons AP, Bren. Nolan ngayon si Kyle TC. Unlike kanina, no, na balagbag talaga yung ayabusan niya. Ngayon, nag-chillax na lang muna. Hinintay muna yung first turtle at mukhang dito tayo magkakabalagbagan. Ang taas ng sustain Chantel, na meron yung SRG, meron silang Xborg, tapos meron pa silang Ruby. Alam mo naman, pagkalaban mo yan sa bandang dulo ng laro, Hirap. ang panggulo yan eh. Oo, Lalo na yung Ruby na yan. Sobrang bilis ng mga tsaka para signature hero kasi talaga siya ng side ng SRG. Yes sir. Talagang pinaprioritize nila. Minsan si Cramp pa nga yung gumagamit. At totoo nga yung sabi mo, dito talagang agad makakakitaan. Kahit di sila makakasecure dito ng turtle at meron pa nga Tempest of Blades na ginamit para makapag-out. Dito si Kais. Pero tuloy pa rin ang laban. Ogwen on the first blood. Natahas ka ng mga players sa Falcons AP Bren. Ogwen is down. 1 for 1, Yums. Para kay Ogwen, yan yung post 5 tsaka post 5. Pew papasok dito. Pew mag-out. At mukhang tabla pa rin ang laban natin. Meanwhile, Super Marco against Innocent. Naku. Tingnan, okay, nasepat. Normal hits. Tamang exchange lang. Alam ni Super Marco na walang ulti. Si Innocent dito na pang extra damage. So goods na goods din si Super Marco dito sa top lane. It's 1-1. Onti pa lang ang kalamangan ng Falcons AP Bren. It's unlike yung game number 1 na lamang sila sa early. Tingin ko talaga deal breaker dito yung Ruby na yan. Ang problema kasi sa Ruby, kapag ti-team pipe ka, tapos bigla ka niyang hinambalos, Pag may flicker pa. may flicker pa, minsan akala mo pulado na yan, biglang mala-lifesteal niya lahat. Oo, biglang nga babalik yung buhay. Oo nga pala. Mapigil ang buhay. Ang tawag dyan, in English, momentum stopper. Ayos ba? Kasi ikaw lang naman play, tapos biglang isa-stop niya yung momentum nyo, kaya siya naging momentum stopper. Pero yun na nga talaga. Oo. Hindi ko napakagandang pick dito para sa side ng SRG. Kasi nga, favorite nila yan eh. Sanay pansin sila mo, sa ganyan. Sa Pilipinas, bilang lang yung nagro-ruby talaga Oo. eh, no? Kasi gusto nila, action, gera, ganun. Sa ML lang Yun yung kinagandahan na parang signature hero nga nila. Kasi parang kung ikaw yung isang team na hindi ka sanay na merong ganon, parang mahihirapan ka na, paano ba yung positioning ng isang Ruby? Gano'n pa yung range? Oo, gano'n kalaki. Minsan mababaliw ka dyan. Ay, abot yun. Diba? Kaya pala yun. Oo, abot pala yung range nun. And kung titignan natin, nagiging careful muna ang Falcon sa AP Bren. Ito rin, Malicious muna. kailangan maging careful din ng SRG dahil X-Borg type lineup sila. Mataas naman ang true damage. Meanwhile, si Sekis ngayon na binabanatan. Sekis, makakapag-out, hindi magkukommit si Flap ng penalty zone. Uy, wait lang si Few ay nandun. So more on face check para dito kay Few, pero makakalayo lang din naman. For the safety side, ginamit na niya yung kanyang, parang nakita ko siya naging expert saglit. Pero wait lang, hindi pa rin niya ginamit yung kanyang IMU at nandito na naman tayo, Manjin. Another turtle. Matagal Another na naman turtle. to. Oo, turtle dance na naman. Pero syempre kung ikaw ay isang Nolan, gusto mo muna kunin ang iyong purple. Nandito na si Yams, Flap TC, magzozone lang muna sila dito. Sinong una babanatan? Kyle TC with the turtle, Tempest of Blades, nilabas na rin si Ichiboy. At kita nga natin ngayon dalawang players na patay. So sa SRG, pero magandang pagpasok doon ng Last Insanity. Kulang nga lang ng mga kakampi, si Cram. Kaya naman naaalis at pupunta doon sa ilalim ng kanilang tore. Ang daming tao! Ang daming tao, nag-high sa camera at nakita nila kung paano nagwagi ang Falcon sa AB Bren doon sa turtle. Nandito pa si Kyle! Chinukchak! Si Innocent! At doon na ngayon natin masasabi na kahit pa paano nagkalamang na, lumamang na ang Falcon sa AB Bren after that turtle fight. At saka dumediretso na rin sila ngayon sa mga pwesto ng SRG. Kitang-kita naman natin na 3K yung kalamangan at malaki din. Ito, parang story din to kanina na lamang din ulit si Caldizi dun sa farm laban kay Sekais. Nabalik na yung kalamangan. Alo? Sa ilalim ng tore. Oo, tsaka lagpas kalahati. Oo. Ay, yun pala yung sinasabi mo. Oo, then again yun din yung sa ilalim din ng tore. Ayan na, huli ka. Pak! Ang masasabi ko lang ngayon, sa side ng Falcon AP Bren, para kakaiba sila mag-sandwich play, no? Ba? Hindi siya yung talagang galing dun sa kabilang dulo ng tore. Minsan sa gitna sila.
dadaan. Parang na-miss nila yung laro ang ganto. Na-miss nila yung action pack na... Ang nakaraan. Oo, ang nakaraan kasi nung unang pasok ni Kyle Tusok dito sa larong to. Sabi nga siya yung tagapagmana ng Tusok, di ba? Kasi idol niya daw si Carl. At ilang beses din siya kinumpara kay Kyrie, kay Carl. Nung nanalo siya ng Season 10, oo. nung nanalo siya ng M-Series, sabi Ayun niya, na. gagawa ko ng sarili kong pangalan. Tapos bumalik na yung mga assassin. Kaya kilalanin nyo na ako. Kyle TZ is the name. Uy. Styling is the game. Ayun na nga ang pagpasok ng Blazing Duet na may combo. At dito na nga natin double kill at si Cram nasundot pa. Triple kill para din kay Super Marco. At dadating si Sikais. Kaso nga lang delikado. Nahampas pa. Super Marco with a maniac. Ubos! Pati pantubos! What a wipeout para sa Falcons AB Bren, and what a bait na ginawa ni Kyle TZ. Look at this. Bumait muna siya dito, pinapula niya, tapos Wow. nagsabay pa yung penalty zone at saka ultimate ni Super Marco na Blazing Duet. At yun na, Chantel, parang Huwag na talaga lumamang. nawawala na ang kalakasan ng SRG dito. Nawawala yung momentum stopper na sinasabi natin kanina kay Yams. Parang hindi na ina-expect kung saan nanggagaling si Kyle TZ. Parang ito yung kinagandaan sa Falcon Safe Brain. Yung Julian play na to, parang yung nagiging function niya ngayon is parang same kung paano maglaro si Pew. Nung Julian siya yung damager, magbaburst, tapos bahala na kung sino makakapag-secure ng kill. Ang importante, ma-secure natin yung kill. Oh, basta kahit kung may S kayo, yung meaning Okay lang. yung meaning ng KS hindi kill steal kundi kill Kill secured. secure. At yun pa, sakto, yung item na pang KS talaga. Yung Sky Piercer Oo, na yan. naramdaman mo na talaga Oo. na kailangan Makalasit. makalasit talaga tayo. At itong kinagandahan ng 4-0-2 na si Super Marco, tahimik lang yan. Pero Oo. tahimik talaga siya. Tahimik talaga, one word per minute, one word per interview lang yan eh. Kung meron lang nonchalant na player, Super Marco, yun, pero yung damage siya hindi pang nonchalant. So, si Plap ang OA. Oo, ayun o, Di ba? Pinangaasar niya yung kanyang emoticon dito, Chantel. But going back to the game, ang naging problem na ngayon ng SRG is I think yung X-Borg kaya ding i-juggle ng Falcons sa AP Bren. Kasi nga naman, one way to counter the X-Borg, bigyan mo lang ng bigyan hanggang maubos yung Firaga. Oo. So pag naubos yung Firaga, hindi Wala na na. haharap. Ngayon, nagigets ko naman ba't nag-X-Borg dito yung SRG. Kasi ang ganda ng true damage eh. On the Terisla, mga Makunachi. oh, sa mga makukunachi, and kayang-kaya mo mag-zone. Ang problem, na-out ikot sila dito ng Falcons eh. Nauunahan nila, kumbaga. Oo, kasi nakita natin maganda yung set kanina ng SRG, pero mabilis lang din naman dito yung bawi ng Falcon Safe Brand. So for SRG, gusto na as much as possible, ma-secure talaga yung sabihin na natin late game. Kasi binanggit natin more on late game, more on comeback ang gustong gawin ng SRG. At saka, huwag sila dito magpapadikta sa ginagawang play ng Falcon Safe Brand. Oo, nagre-react ngayon yung SRG. Then again, I really need to respect SRG's team fight capability. Ayun o, binibigyan lang ni Plap. Inuubos lang talaga Ayun, wala na Piraga armor. Piraga. Naku, wala ng Piraga. Okay. Magkakaroon ba lang ng onting Piraga dito? Bumabanat lang si Naphew. Ngayon yung Lord na binabanat Double. ni Super Marco at Kyle TZ. Tatlo ngayon nakaharap sa Falcon sa AP Bren. Nag-push na si Innocent. Iiwas sila dito ngayon sa Spear. Tingnan natin. Tempest of Blades. Nalasit ni Sekis. Nagkailan si Sekis. Tumama yung Spear. Tingnan natin. Papasok pa si Innocent. Pero si Kram mawawala. Push lang mo dito. Pugak Gaming para kay Innocent. Recall out for Innocent. And I should say, if you watch the replay, parang lumamang doon ang SRG. Oh, tsaka sumakto si Sikais. Ginawa niya ito isang araw din sa NIP Flash. Napadaan lang. Oo nga pala, habang nag-ultimate ang Ling, pwede mag-retry. Mag-retry at saka na-knock up si Kyle. Oo. So kailangan dito, Falcon Safe Bren, if ever na mag-objective sila, kailangan ma-secure nila dito yung positioning at kung saan manggagaling. Oo, Si Sikais. Oo, nakita nila si Kais, pero feeling ko kung hindi nanakap si Kyle doon, sa kanya yun eh. Kung baga Oo. sabi ng Lord, sabi nyo, stand mo. Masyado ka na magaling. Masyado ka na magaling, Kyle. Stand nga kita. Na-retry tuloy ng kabila. Oh, dito na masusubukan yung retribution pa nagkataon. Na-RNG yung Lord. Uy, Okay, ngayon ba to? Kanina, kasi Kanina. nag-split push nga pala si Innocent. So by the way, Innocent, 0-3-0 dito sa ating laban. Ito na may palitan ng mga assassin. Kanina ko pa nararamdaman ng sariling gigil yung dalawa sa isa't isa. Dalawang assassin eh, no? Isbadahan 2024. Okay, Flap! Oy, patay ang Germs! Walang nauli dito ng penalty zone. Nakapag-out ngayon ang SRG. Tamay PMA out ngayon si Super Marco. Magbabak lang muna. Naku, nasisikay sa Falcons, kinaraya si Super Falcons, Marco. Shutdown para dito kay Sisikais. At dahil dyan, -1 side ng Falcon Safe Brand. Parang yun na perfect na ni Sisikais. No? Pag may nakita siya pwede targetan, nilulundagan niya talaga sa likod. Yun talaga yun. Yun talaga ang trabaho ng mga assassin, Chantel. Kapag may isang pulado, kaya ka nga assassin eh. Oo nga Kailangan pala. mong i-assassinate.
At alam mo, sobrang saya mo kapag ikaw yung assassin na yung mga kampi mo, ang daming poke. Yun talaga yung basic ano doon, basic logic. Kapag yung kampi mo, Poke mo lang na poke. Poke mo lang, bigsa na, sige, batuan mo lang na batuan, kahit ultihan mo. Basta mamula yan, ako na bahala. I got you. Kaya ko na yan. Oo. So ngayon na, SRG, sila ngayon ang medyo nangunguna. Naku. Pagdating sa pagkuha ng objective, napaka-importante talaga man, Gino, nakuha na rin nila yung authority doon sa gitna. Ayan na naman. Naku, ate medyo kahit 11 kills yung Falcons AP Brent, 3K lang ang kalamangan nila. Bumabalik na ngayon yung momentum sa SRG. Parang nangyari na rin to kanina eh. Pero nangyari din kanina na nakakabig yung Falcons sa pero depende yan. Gusto lang natin sabihin, pantay na pantay ngayon yung individual skills at team skills ng dalawang teams natin na hindi natin masasabi kung sino bang lalamang. Depende siguro kung sino makakakuha ng Lord. Oo. Pero mamaya pa yung Lord eh. Ang galing din kasi ng SRG talaga sa galawan. Ang dami nila mga outplay moments like kagaya niyan, yung nanakap si Kyle tapos nakapag-red trip pa. Eto na, may win chant reveal na si Super Marco. Let's see kung magagamit niya to na maayos up against Innocent. Ang nagugustuhan ko sa Falcon sa AP Bren, kapag may team fight na nangyari, nakaabang din sila dun sa Great Spear. Oo. Innocent. Para if ever na pwede silang Ever na tumama. pumulas. Ano nga Oo. yung pumiglas pala? Oo. Kailangan yung tumama Falcon sa Bren yung penalty zone. Ni Flappy. Easy. Kanina kasi medyo medyo nabaliko ng konti kaya nagkaroon ng space si Kais na makuha doon sa may gitnang tore. Ito maganda nangyayari, yung binabagit natin kanina pa si Cram talaga ay nawawala ng Firaga armor. Kaya pwedeng siya pumasok makapwesto. anytime ang Oo. Falcon Safety Bren. Hindi siya makapwesto, no? Yun talaga ang counter sa isang X-Borg. Kasi nga napopoke din siya dito ni Pew eh. Binibigyan siya ng mga Shadow Strike eh. Hindi na Shadow Strike siya randomly just to get the Paraga armor. Here we go! Team fight is real! Knock up! Ayun nga lang, si Innocent ay pilit pa rin babalik ang buhay at may kita natin ang last insanity ginamit na ni Pew. Habang hinahabol si Kyle DC, ginamit pa dito yung flicker ni Yoms para masecure ang kill. Tapos sa Blaze, nakulang buhay na rin si Pew. Pero mabubuhay pa rin. Hindi na natamaan. Dito na Innocent at hahabol ng mga players at dediretso sa pagkuha ng Lord ang SRG. Lima pa ang buhay dito sa squad ng Malaysia. Selangor Red Giants getting that skirmish team fight. What an initiation coming in from Yums! And everyone dito sa SRG, maging si Stormy. Kay Stormy ba nang galing yung knock-up? Oo, Yung patalon? Oo, nakita niya kasi na okay, may opening para sa mga EG Boy ko. EG Boy Unite. Na-EG Boy Unite niya. 5-11 at doon na lumamang sa pera ang SRG. Wala nang kills dito, sabi ng SRG. Kailangan nila capitalize yung Lord ngayon na dadaan doon sa may top lane. Medyo mahirap nga lang ngayon sa Falcon Safety Bren. Hindi ganun kaganda yung kanilang clear na minion wave. Not unless gamitin yung Blazing Duet ng Claude Oo. para lang sa minion. Pwede na, mahirap din dun sa Valentina, no? Siyempre, gusto mo masipang poke na lang din, pero mabilis lang din naman yung cooldown. Then again, ayaw mo masyado lumapit kasi baka mamaya, bigla kang mapulas. Okay, eto na naman. Nilabas na yung EG Boy. Innocent will manage to get the kill. Wala na si Owen ngayon. Yung Lord nasa top lane. Magta-transition muna yung Falcon sa Ben. Kaya ba? End the ball ba? Tempest of Blades. Ilalabas na ngayon. Si Flavito ang target. Penalty zone. May mapapatay ba dito ang FCAM? Naku po, si Yams Immortality. At si Pew mawawala. End the ball. Walang minions. Makakapag-depensa ang Falcons. Pero dalawa ang nakuha ng SRG. Mission accomplished yata ng SRG. Nakakuha din sila ng inhibitor turret. And dahil dalawang players ang patay dito sa side ng Falcon Safety Bren, kailangan talaga lahat kapitan. Si Pew dito ay nakakapitan na ng damage. Pero patay na natin dito ibang mga players. Super Marco with a blazing duet. Okay, pero nandun. Si Seki sa matagita. Nakaka-LDC. Kyle-DC na lang ang bola ngayon. Kaya pa maento. Kyle-DC mawawala. Nandito rin si Owen. Yung minions. Hindi kaya. Walang minions. Masyadong makunat ang baka. Binabanatan ngayon si Sekis. Nandito si Nila. Penalty zone. Tatamaan dito si Sekis. But it's a 1-1. SRG with the comeback. At gumanda ang documentary. 1-1 ang ating serye. Nagre-rejoice ang Malaysia ngayon. Ang ganda ng serye na to. Hanggang game 2, hindi tayo sure kung matatapos na pero natapos na lang bigla. So for 2 games straight, yung mga ending natin sa mga laro, literal, nang bibigla. Game number 1. Certified MLBB Classic ang ating natunghayan sa laban na to. And men, ang ganda talaga. Kung may tropa ka na hindi pa nanonood ngayon, please, igisingin nyo na siya. Oh, papuntahin nyo na. Game number 1, parang sinabi ng Falcons AP Bren, uy, okay lang
kunin niya yung Ling. Game number 2, parang okay, mapapaisip ngayon ng Falcons AP Brand kung ibibigay pa nila yung Ling dito ni Sekis. Pero katulad ng pinakita dito nila Manjina at Chantel, pagkatapos ng dominanting majority of the game para sa Falcons AP Brand, nanggaling lang talaga sa isang sobrang malas na timing na